Sumandal siya sa gilid at pinagbasta ng boss niya. Hubog na hubog ang likuran nito. Maskulado mga biceps and the heck. Paano na lang kapag humarap pa ito? Laglag panty, tululaway pa. Have a seat, my lady. Di yan na malay na sarap na pala niya ito. Ganito ba talaga siya katagal nakatitig sa boss niya at di na namamalayang tapos na ito sa pagluluto? Hinina na James ang isa pang stool. Thank you, my man. Balik ganti niya. James cupped her face then gently kissed her tips again. Hoy, di pa ako nakapag-toothbrush man lang o nakaligo, panay halik ka. Atungal niya pa na tinawanan lang ni James. Di ka naman mabaho and besides, kahit di ka pa maligo, kakainin pa rin kita. He grinned and winked. She pouted her lips. So sinasabi mong maasim na ako? Agad na umiling si James. Wala ako sinabing ganun. Depensa pa nito. Inirapan niya ito. Maghain ka na at kakain na tayo. Puro ka pambobola dyan, baka mahulog ako. Gagad niya. Ayos lang na mahulog ka. Sasaluhin naman kita at di ko ayang mahulog ka sa iba. Mahinang saad ni James. Nang lingonan niya ito ay naghahain na to ng kanin. Mas lalo pang lumakas ang kabog ng dibdib niya. Kahit sa simpleng mga salita lamang nito, ay umaasa siyang sana'y totoo na nga iyon. Pinagbasdan niya na lang ang ginagawa ng binata. Nagsandok ito ng kanin at ulam sa plato niya. Handa na siyang kumain na may malansang amoy ang nanuot sa kanyang ilong. Agad niyang pinuntahan ang lababo at doon sumuka. Napahawak siya sa tiyan niya dahil halos isuka na niya lahat ng kinain. Dapat na nga kitang ipa-check up. Tugon ni James na inalalayan siyang maupo sa sofa. Nangihina siya at sumasakit ang kanyang ulo. Tatawag na lang ako ng doktor para dito ka natingnan. Saan nito at may denial sa cellphone. Wala siyang magawa kundi ang tumango na lamang. Pumunta kayo rito ng asawa mo. I need her to check her condition. Asawa mo ang kailangan ko para tingnan ang kalagayan ng sekretarya ko. Stop that, Felipe. Secretary is not in a good condition. Medyo iritadong saad pa niya. Pinakinggan lang niya ang usapan at dahil naka-loudspeaker, rinig niyang sinabi sa kabilang linya. Ano ba kasing ginagawa mo dyan sa sekretary mo? Baka naman sinusobrahan mo kaya hindi maayos ang pag-ihi. Muntik siyang matiwa sa sinabi nito. Dami mong taldal, Philip. Wait in just a minute, susunduin ko ang asawa mo dyan sa bahay ninyo. Banta pa ni James. You, Delavine? Sige na, kami nang pupunta dyan. Irritableng sagot ng pangalang si Philip. Then James hung up the call. Binalingan siya ni James at masuyong sinapo ang kanyang noo at leeg. Baka sa mukha ng binatang sobrang pag-aalala. Baka nasobrahan kita sa kama pero maayos naman ang pag-ihip mo, di ba? Sa tono ng pananalita nito may halong lungkot at konsensya. Sumuka lang ako, wag kang over dyan, boss. Maayos ang pag-ihi ko, wag kang OA, tsaka ngayon ko pa magtatanong yan. Makailang ulit tayo nagtatalik? Sumbat niya pa. Pilit niya nganitian sa James. Kinakabahan siya sa magiging resulta ng test mamaya. Nagpaalam lang lumabas si James nang may mag-doorbell. Pumunta siya sa kanyang kwarto at naligo na muna. Nakakaya naman kung haharapin niyang bisita ng gano'n ng itsura. Saktong pagkatapos niya, may pumasok na babaeng naka-doctor suit attire. May stethoscope na nakasabit sa kanyang leeg. Ito na nga sigurong sinasabing doktor ni James. Hi, bati sa kanya. Nagdadalawang isip ko sasagutin niya ba to. Magandang babae at matangkad. Maganda siya sa natural na paraan na walang makeup. Hello. Yun lang ang sinagot niya. Tilapitan siya ng doktora. I'm Leah Trix, Philip's wife. Nice to meet you. Nakangiting pagbating saad ng doktor. Eliza Marie, James' secretary. Mahina niyang sabi. Medyo nahiya siya doon ang sabihin niyang secretary. Baka akalain may relasyon pa sila ni James pero wala naman. Nagtatrabaho siya sa binata bilang secretary at boss niya ito. Plain and simple. Ngitian at nakipagtsikahan sa kanya. Mabait naman pala to't madaldal nga lang, pero nag-e-enjoy naman siya. Sinagawa na nga ang test at nasa kamay na ng doktor ang resulta. Dinigay nito sa kanya pero hindi niya mabasa ang reaksyon ng doktor. Masaya na ewan na hindi niya malaman. Todong kaba naman siya sa kanyang kinaupuan habang iniintay na makita ang test. Her body is filled with cold and her hands are shaking. She can't control her nervousness right now while waiting for the result. Hawak ng doktor ang results na binigay niya to kanina pagkalabas niya ng CR. Di niya tinignan ng resulta, baka himatayin siya. Are you ready? Panimula ng doktor. Humugot muna siya ng buntong hininga bago sumagot. Ang lakas ng kabog ng dibdib niya at handa nang malaman ang kahinatnan. Nasa isip niya na baka positive o di kaya negative. Di niya na alam kung ano ba ang pipiliin. To be a mother of James' baby?
You're 2 weeks pregnant. Masayang saad ng doktor, pero wala siyang mailabas na reaksyon. Parang tumigil ang mundo niya nang marinig niya yon. Nag-e-echo sa sistema niyang sinabi ng doktor. Hindi niya maibuka ang bibig. Buntis ako? Panigurado niya baka kasi prank lang to ng doktora para mawala ang kaba niya. Pero yung feeling na lutang at nakatulala yung mga brain cells mo, hindi makaprocess ng tama. Aren't you happy with that? Paglapit ng doktora sa kanya. Pinahiran niya ang luhang pumatak tsaka pilit na ngumiti sa doktor. Hinawakan niya ang kamay nito, tinitigan siya sa mga mata. I pity myself, saad niya. Nagtataka namang tiningnan siya ng doktora. For what? For the shameless news. I can't believe that I'm pregnant and I don't know if James loves me. Kinaiya mo ba tong pagbubuntis mo ng anak ng isang Delevine? Medyo napataas ng boses ng doktor. Bumitaw siya sa pagkakahawak at tumayo. Tumalikod siya para hindi makita na umiiyak. Hindi ko kinakahiya. Ang sa akin lang di ako sigurado kung mahal niya ba ako o paninindigan niya ba tong dinadala ko. Humarap siya ulit sa doktor. Just please wag mong sabihin sa kanya ang mga nangyayaring to. Ayoko malaman niya at ipilit ang sarili sa akin kahit di ako gusto. Nagmamakaawang boses niyang saad. I feel you. Malungkot siyang nitian ng doktor na ipinagtaka niya. Pero don't worry. Sabi mo na lang sa kanya kapag handa ka na. Hindi naman po pwedeng ilihim mo na lang to habang buhay Mahalata din naman ng tiyan mo. Tsaka wag ka makikipagtalik kung di niya sinabi ang mahiwagang password. Parang di siya makakatanggi, aakitin at aakitin siya lagi nito. Siya naman tong marupok, bumuka ka. She sighed. I hope so. Kiniyom niyang hawak na pregnancy test. 2 red ang nakatatak doon at positibong buntis nga siya sa anak ni James. Ayos lang naman sa kanyang mabuntis pero nag-aalangan siya. Baka hindi ito panindigan. Agad niyang naitago sa bulsa ng shorts yung pregnancy test at bumukas ang pinto. Bumungad na nag-aalang mukha ni James sa kaagad siyang nilapitan at niyakap. What happened? Are you okay? Masuyo siyang tinitigan sa mata. Ramdam niyang nag-aalala ng husto sa kalagayan niya at nakonsensya siya doon. Ayos lang naman, medyo napagod lang. Pagdadenay niya. Nilingon niyang doktor na katabi ang asawa nito. She needs some rest. Saad ng doktora? Hon, we gotta go home. Our kids are waiting. Tugon ng asawa nitong si Philip sabay hapit sa bewang at halik sa labi. Hinawakan siya sa baba ni James at tinalikan. Napaya po siya sa bewang ng binata, tinugon ang halik nito. Huminto lang sila nang may tumikim galing sa gilid. Namula siya sa hiya na nakatingin pala ang dalawa sa kanila. Alis na kami, naghihintay ng mga kwadro namin. Walang halong pagmamayabang na sabi ng lalaki. Napanganga siya. Kwadro? Did you mean na 4 plates? Oh, sana all. Nasambit niya na lamang dahil sa pagkamangha. Di niya kalain na sa slim nitong pangangatawan ay may kwadro palang anak na. So paano? Huwag kang magpapagod ha? Diniinan pa talaga nito ang salitang magpapagod. Inihatid na ni James ang dalawa sa labas at naiwan siya sa kanyang kwarto habang nakatingin sa pregnancy test. Hinaplos niyang kanyang tiyan at napahagat ang labi. Stay strong, baby. Bumukas ang pintuan at bumungad si may dalang gatas at baso. Lumapit ito at binigay sa kanyang hawak na agad niya namang tinanggap. Tumabi ito ng upo sa kama. Boss, panimula niya. Yes? A few moments of silence prevailed throughout the room. Never mind. Pumasok siya sa banyo at nagkubad ng damit. Nainitan siya kaya maliligo na naman siya. Sa kalagitnaan ng pagsasabon, muntik na siyang mapatalon dahil sa gulat na may brasong pumulupot sa bewang niya at tinalikan ng kanyang balikat. Don't worry, it's me. Saad ng baritonong boses mula sa kanyang likuran. Tumigil siya at tumarap sa binata. Wala itong damit at mas talong kinailang niya ay ang mga haplos nito. She have to stop this. Her weakness every time na naglalapit sila ni James. Maliligo lang tayo, promise. She found it seductive but suddenly erased it in her mind. Wala pa naman siyang tiwala sa boss niya. Binigay niyang sabon sa boss niya. Sabunan mo ako. Miniwestra niya ang mga braso para sabunan siya. Kinuha naman ito ang sabon at sinimulan na nga nitong ipahid sa kanyang braso. Dahan-dahan ang bawat sabon nito ay nagdadala ng pag-iinit sa kanya. Napadpad yon sa kanyang dibdib. Kagat niya ang labi habang pigil na mapaungol. Want it? May panunuyong saan ni James. Ang alin? Hindi kita po pwedeng pagurin pero can I request? After bath, dadalhin kita sa room mo. Baby, I need help. Nakangusong tugon ni James na may hawak na necktie. Nilapitan niya ito at inayos ang necktie na natabingi. Di ba marunong ka naman magsuot nito? Bakit ngayon nangangailangan ka na sa akin? Tugon niya habang inaayos ang polo.
Nope, kasi hindi ko kayang mawala ka. Sabay hapit sa kanyang bewang papalapit dito. Pinakatitigan niya ang kulay berde nitong mga mata. Nagbabaka sakaling masambit na nito ang password na kanyang hinihintay, pero wala. Umasa lang siya sa wala. Kaya humiwalay siya at kinuha na lang ang bag ni James at ibinigay sa kanya. Yan na, alis ka na. Maiksi niyang tugon. Bumigat ang pakiramdam niya dahil sa turing niya sa lalaki. Wala man tong kasalanan sa kanya pero ayaw niya talaga ito. Di naman sa umiiwas siya pero parang gano'n na nga. Baka maakit na naman siya at bumigay. Inihintay niya lamang talaga ang katagang matagal niya ng hinahangad, lalo pa nga't buntis siya at ito ang ama. Is there a problem? Tugon ito na makalapit sa kinaroroonan niya. Wala. Ganting sagot niya, tumugot siya ng mabigat na hininga. Malapit nang tumulo ang mga luha niya kaya tumingala siya. Sorry James, I need to do this. Saan niya sa kanyang isip. Naramdaman niyang may humawak sa braso niya, kaya napatigil siya sa paglalakad papalabas sana sa kwarto ni James. I am not leaving kung ganitong may bigat sa kalooban mo. Inirapan siya nito. Tell me baby, may nagawa ba akong hindi mo nagustuhan? Nagsusumamo ang mga mata nito and she hated. Ang lalaking tinitingala ng karamihan nagmamakaawa sa kanya. Masama lang ang pakiramdam ko. Tipid niyang gantit sa kapilit ng umiti para hindi na mag-alala pa si James. Tinapat ni James ang palad sa kanyang noo at leeg. Hindi na ako papasok ngayon. Aalaga na lang kita rito. Baka mapano ka kapag iniwan kitang mag-isa. She cut him off. Ayos lang nga sabi ko eh. Iritadong sad pa niya. Ba't ka nakasigaw? Kalmadong tanong ni James. Napaisip siya saglit. Dalala siguro to ng kanyang pagbubuntis na madali lang magbago ang kanyang mood. Ayaw niya na may matanong at naiirita siya doon. Hindi ako nasisigaw, okay? Kakasigaw mo lang ngayon. Pinandilatan niya to ng mata. Hindi nga ako nakasigaw, pwede ba umalis ka na? Nagdidilim ang paningin ko sa iyong kupal kayo eh. Di niya rin naman nagustuhan ang pagiging moody niya. Kinuha ni James ang bag na nasa kanya at walang atubiling umalis. Sinundan niya ang papalayong bulto ng binata. Gago, siya pa may ganang magalit. Wow, hanep. Di niya na lang ito ay nabala at pumunta sa kusina. Pagbukas niya sa malaking fridge, tumambad sa kanyang harapan ang ilang laman ng ref. Mas dalong uminit ang ulo niya dahil di pa pala siya nakakapag-grocery. Kumain muna siya ng agahan bago nilista ang mga bibilhin sa grocery. Umakyat siya sa kanyang kwarto at naligo pagkatapos nagbihis ng simpleng damit. Pinaresan niya ng sandals. Humarap siya sa kwarto at naligo. Naglagay ng konting makeup sa mukha para di masyadong haggard. Kinuha niya ang sling bag at tinali ang buhok na pinaban. Nilagay niya sa bag ang listahan at lumabas. Magtataksi na lang siya, total, hindi siya marunong magmaneho. Agad na sumakay siya sa humintong sasakyan at sinabi ang kanyang lokasyon. SM po tayo, Manong. Saad niya. Pinaandar na nito ang sasakyan at ilang minuto lang, nakarating na sila. Nagbayad na siya at pumasok sa malaking mall dito. Malapit lang naman to sa kinaroroonan ng bahay ni James, pero wala siyang oras para gumala dahil abala na rin siya sa trabaho. Nag-ikot muna siya sa mga stalls. Pero wala pa rin siyang mapili. Napahinto siya sa may jewelry shop. Naisip niyang bilhan si James ng peace offering. Miss, magkano to? Turo niya sarilong pambisig. Ito po ba, ma'am? $15,995 po. Paliwanag pa nito. Sa mga sinabi nito, walang pumasok sa isipan niya. Parang madugo na yung ilong niya sa explanation ng staff na babae. Kukunin niyo po ba, ma'am? Ulit nito. No, never mind na lang. Sagot niya at saka umalis sa jewel shop. Ang sadya lang naman niya ay mag-grocery pero di niya akalain ang mahal ng jewel na yon. My gas! Hindi niya afford at ang peace offer sa boss niya nagtatampo. Sa kakaikot niya, napadpad pa rin siya wakas sa grocery stall. Nilabas niyang listahan at hinanap ang mga nakalagay sa kanyang list. Nilagay niya isa-isa sa cart at nagbayad na sa cashier. Pumara ulit siya ng taxi at naisipan niya na magpunta sa office ng boss niya. Babalik rin po ako agad, Manong driver. Paalam niya sa driver. Dodoblehin niya na lang ang bayad para sa paghihintay sa kanya. Pumasok siya sa elevator. Pinindot ang floor ng boss niya. Magsasara na sana ang pintuan ng may babaeng agad nang pumasok. Tinaasan siya nito ng kilay at saka umirap. She's sexy but bitchy. Saad niya sa kanyang isip. Matangkad dito ng konti sa kanya dahil sa suot na heels. Fitted ang kanyang damit at kumorba ang slim nitong pangangatawan. Nasa 20 plus pa ata ang edad nito.
Putok ang mga kolorete sa mukha at muntik na siyang matawa sa itsura nito. Pero pinigilan niya dahil baka naman ma-offend itong katabi niya. Nang tumunog ang elevator, lumabas na siya. Nauna sa kanyang babaeng nakasabay niya kanina. Ay hala, sorry po ma'am, sabi ng babaeng nakabanggaan niya. Tinulungan niyang pulutin ang mga papel na nagkalat sa sahig. It's okay, better see next time, sagot niya. Base sa uniform nito, dito ito nagtatrabaho. Isa sa mga staff ng The Levine Company na pagmamayari ng boss niya. Salamat po, tugon nito. Di niya na inabala pa ang babae at binigyan niya na ang mga papel na napulot at pinuntahan niya ang room ni James. Nanlamig siya sa kanyang nadatnan. Kitang-kita sa dalawang mata niya ang dalawa, naghahalikan. Ang babaeng nakasama niya kanina sa elevator, nasa loob ng office na kaya po sa leg ni James. Hindi siya nagkamali sa kanyang nakita dahil alam niya, si James nga ito. Nakahapit, sa bewang si James sa babae. Walang hiya ka? Sigaw niya dahil sa sobrang galit. Napaigtad ang dalawa at gulat na napatingin si James sa kanya. Galit niyang pinunta ng dalawa at binigyan ng malakas na sampal ang babae. Liza, let me explain. Di niya ito pinatapos at binigyan ng malutong na sampal sa dalawang pisngi. Ayaw niyang mag-eskandal sa loob kaya wala siya ibang magawa kundi ang umalis sa building. Dala-dala ang bigat ng kalooban. Manong tara na. Wala naman pala akong aasahan sa putang inang lalaking yun. Singhal niya. Pumunta siya roon para humingi ng sorry kay James. Yun na lang ang pagkabigla niya na madatna ng dalawang naghahalikan. Ang bilis naman makahanap ng pamalit. Nang makauwi siya sa bahay ni James, hindi niya inabalang ilagay sa ref ang mga pinamili at nilagay na lang sa ibabaw ng island counter saka umakyat sa kanyang kwarto. Inimpakan niya lahat ng damit niya at aalis na siya sa bahay at mag-resign na sa trabaho. Walang tigil pa rin ang pagbuhos ng kanyang mga luha dahil sa sakit na nararamdaman. May naramdaman na siya rito pero wala pa rin pinagbago ang boss niya. Babaero pa rin. You're not leaving. Malamig na tinig ang kanyang narinig mula sa likuran. Tumigil siya sa kanyang ginagawang paglalagay ng damit sa maleta. Pinahiran ng mga luhang umaagos at bumabasa sa kanyang pisngi. Humugot siya ng malalim ang paghinga at saka hinarap ang boss niya na malamig na nakatingin sa kanya. Ba't ka pa nandito? Nabitin ka ba sa babae mo at ako naman ngayon ang gagamitin mo? Masarap ba siya? Magaling bang lumaplap? Matapang yung tanong sa boss niya. Naging manhid na siya sa kakaparamdam sa boss niya pero itong bato na walang reaksyon. It's not what you think, Liza. Tugon ito sa walang reaksyong mukha. No need to explain, James. Sawang-sawa na ako, kakaintindi sa yung lalaki ka. Di ka naman bato pero bakit ang tigas mo? Binigay ko lahat-lahat, James. Pati katawan ko binigay ko sa'yo. Alam ko namang marami naghahabol sa mga babae pero binaliwala ko yun kasi nga, akala ko magbabago ka pero putik naman. Singhal niya at saka hinilang maleta at aalis na sana nang pigilan siya ni James sa braso. Dahilan para mapatigil siya. Just let me explain first, please. Pagsusama mo pa nito. Napaiwas siya ng tingin dahil baka maawa pa siya ito dito at patawarin. Marupok pa man din siya pagdating sa lalaking to. Aalis na ako sa trabaho. Aalis na ako sa pamamahay mo. Aalis na kami. Mas makabubuti hindi na tayo magkita pa. At salamat nga pala sa pagpapatira sa bahay mo. Salamat na lang sa lahat. Sagot niya sabay hila sa mga braso niya. Liza, let me explain first, please. Dinig niyang pahabol nito.